Ayon! What's up mga katunay? Ako'y nagbabalik! At syempre, eto is panahon ng November. Yeah! Malapit na ang Pasko! Yay! Palakpakan! Ayan, syempre, I'm BT. And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan. At meron tayo panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Ders TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Ders TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Ders TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa aking channel sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. Ayan, aha. Ayan, baka may magsabi nakasando uli ako. Kasi talagang mainit. Ayaw nyo nun merong newscaster na nakasando. Hindi. Wala akong pabiling t-shirt. Joke! Wala talagang lang talaga. Komportable lang ako dito. Ayan, bakit yun na pinag-uusapan natin? So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Ders TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Hello po sa inyong lahat. Magandang araw po. Kamusta na po kayo? Andito na naman ako, ang inyong lingkod na legit Dabarkads na tagahatid na mga legit na kaganapan tungkol sa TBJ. Kaya, kung isa kayo sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, nako, i-click nyo na po ang subscribe at bell button dyan sa baba para pag may mga bago akong balita, ay mano-notify po kayo agad-agad. At bago nga po natin simulan ng balitaan, nais ko lamang pong magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at pakikinig sa aking mga pang-araw-araw na balita. So mega shoutout po sa mga GC member ni Ma'am Lucky Mom 3, TBJ Defender, admin and members of Forever TBJ supporters. Shoutout din kay Rosie Del Rosario from Portland, Oregon, USA. Shoutout sa EAT, ito ang true na page sa FB. I-follow nyo po yarn. Good na good yan. Salamat sa pagsuporta po ninyo and mabuhay po kayong lahat. So, eto na at simulan na po natin ang balitaan na tunahin natin pag-usapan ng tungkol sa ratings ng mga noontime show sa ating bansa for October 27, 2023. Ang inaantay ko lang talaga ay yung for October 28, kaso wala pa po. Alam kong maraming interesado sa ratings na yon. Baging ako kasi ibabalik ko po yon sa mga kapamilya page na nagsasabi po na binalibag daw ang EAT, nilamon daw ang EAT ng It's Showtime nang bumalik ito. So, can't wait na maipakita po sa kanila na hanggang online viewers lang sila mataas. At isa pa ang kinikilala. Mariosep, ano na naman yung balitang yan? Doon sa parang yung kapamilya, no? Kasi alam ko, umaga pa lang, bukas na yun, madami lang nanonood. Pero eto lang sa akin, matagal na silang magka-rival, no? Magkatapatan ng Itbulaga pa lang yung TBJ, tsaka Showtime, no? Sa ABS pa lang. Pero alam nyo ba, hindi naman talaga mawawala yung mga ganyang usapan na, natambakan ng Showtime, ang EAT. Sige, nandoon na tayo. Ilang beses ba nangyari? Araw-araw ba? Alam nyo, yung araw-araw na pinapakita ng EAT, no? Is kahit nung Itbulaga pa sila, no? Yung TBJ nandoon pa. Hindi talaga matapatan yung araw-araw talaga na nasasapawan o matatambakan ang TBJ at ang legit Dabarkads sa tanghalian. Maaaring may lumalamang, di ba? May mga ganyan. Pero, hindi nagtatagal ng lagi-lagi. Diyan yung makakaisip parang ng bagong tactics ang TBJ at lang legit Dabarkads tsaka yung mga nag-iisip ng mga segments sa kanila. At babalik na naman. Parang YouTube yan mga YouTuber. Minsan, babagsak. Minsan, tataas. Ganyan yan Kung ano yung lalabas na interesante.
tataas yan. Pero ang TVJ, ang iniisip nila, hindi pang isang araw lang. Kundi, yun talagang mananatili sa ere talaga. Natatatak talaga sa mga nanonood kung ano yung segment na ipapasok nila. Kaya araw-araw silang lumalakas. Diba? Ganun yan. Wala po ng marami, maging ng advertisers ay ang ratings, hindi po ang online viewers. Oo. O siya, andito na po yung ratings for October 27 po pala. Okay, 27, credit sa page ng EAT. Ito ang true na page dyan sa Facebook, no? Doon po ito galing. So, yung nakuha po ng Tape Bulaga, ito po AGV Nielsen Nutam, okay? Tape Bulaga 3.9%, It's Your Lucky Day 1.9%, at itong EATI may 4.6%, no? So nangunguna pa din syempre ang EAT at alam natin na walang makakatalo dyan kahit anong show pa po yan. Bago man yan or luma. Sana bukas nga lumabas na po yung for October 28 na ratings na kung saan ay mainit ang naging labanan ng mga noontime show ng date na yan. So muli, congratulations sa EAT family for October 27 na ratings. Samantala pag-usapan naman kakayanin basta-basta matalo agad yan. Sa isang ganun lang, malabo yan. TVJ, mga legendary na yan, EAT. No, talagang kita mo naman yung mga masa na talagang tumatangkilik sa kanila. No? Hindi mo mabibilang Napakarami. At saka hindi tatagal ng ganyan ang TVJ tsaka legit dabarkad sa ere kung talagang naluluma sila. Parang hindi nga naluluma Kumbaga nadadagdagan lang yung edad nila pero nandun pa rin yung spirit ng lakas nila sa pag-entertain ng mga tao. Kahit iba na ang pangalan nila, kahit yung mga segment nila is iba na, talagang patok pa rin sa masa, hindi nagbabago. Yun ang importante sa ginagawa ng TVJ at unlegit dabarkads. Pero yung ratings talaga is malaking tulong din talaga. No, syempre, nandiyan yung makakahata ka talaga ng mga endorse, mga advertiser, di ba? Mas lalong dadami. No? Mas lalong dadami yung papasok sa'yo. Pero ika nga ng TVJ, ang importante sila, yung mabigyan ng saya yung mga tao araw-araw sa tanghalian. Yun ang layunin nila dyan Di ba? Natin itong nakakatawang nangyari po sa It's Showtime na kung saan pinagtatawanan si Vice ganda nitong si Ann Curtis. Kasi ba naman, live na nilangaw po si Vice ganda. Literal na dinapuan po si Vice ng langaw at ayaw itong umalis sa buhok niyang piloka. Kaya si Ann tawang-tawa habang tinuturo po ang langaw na nakadapo sa ulo po nitong si Vice ganda. Nako, masamang pangitain niya pag may langaw. Ibig sabihin, lalangawin ka. Naku ha. Parang it's a sign of it's a sign of a symbol. Sign of a symbol. Ayun na yun. Parang senyalis yan. Parang nakikiniti-kinita natin, di ba? May, pag dinapuan ka ng langaw ng ganyan, ayaw umalis. Parang may paparating na langaw sa iyo. May paparating na lalangawin sa buhay mo. Parang ganyan. Hindi mo alam yun Ba't ayaw umalis na langaw sa kanya? Baka kumain ng ulam to, hindi hinugasan yung piloka. Yung pagkain niya nakakamay, tas pinahit, tas yung langaw ayaw na umalis. Maging ang langaw nakikiisa din pala sa atin, Talagang sa buhok pa siya dumapo. Wala lang, shinare ko lang kasi natatawa ako. Gusto ko kayo din tumawa din sa ganap na ito. Samantalang si Zombie po pala at ang buong cast ng Pedro Pinduco ay bumabate sa inyo ng Happy Halloween daw. Yung picture na nakikita po ninyo sa mga screen po ninyo, si Zombie po, yan po ay kuha sa during taping po nila ng Pedro Pinduco. So in advance lang po nila ito ginawa. Para nang sa ganun, kahit tapos na po yung kanilang taping, ay eto at meron po silang maipapakita sa inyo bilang pagbati sa Halloween. So, congratulations, Zombie, at sa lahat ng cast ng Pedro Pinduco. Suportahan natin yan, mga ka-legit Dabarkads, okay? Samantalang ibabahagi ko naman sa inyo itong nakakatuwang binahagi po ni Bes
Feels 2 sa page niya na kung saan gumawa po siya ng banner ng Itbulaga tapos binago niya po yung taon. 2023 na. Kasi nga naman, ang 1979 sa TBJ, sa true lang tayo. Alam naman ng marami kung sino ang 1979 Yes. at sino ang 2023. Kaya once na ginamit yan ng tape Bulaga, mababash lang po sila. Isa pa, hindi naman talaga 1979 ng tape Bulaga, kundi 1981 sila yun. tinatag. No, ang 1979 po talaga ay walang iba kundi ang TBJ. Yes. Dahil umeere na yan kahit wala pa po ang tape producer. Yes. 1979 That's sila unang right. umere. Yan 1979 naman talaga sila umere. At ang Itbulaga is 1979 pa yan. Di ba? At 1981 nga, sabi nga ni Ders TV, at alam naman natin lahat, na doon pumasok sa buhay nila ang tape. So, eto, hindi pa pwedeng yung tape Bulaga ngayon na sila yung, Itbulaga talaga. Yung mga host, no? Hindi sila kabilang dito sa 1979. At saka yung mga naging part ng ilang taon na dumaan. So, sila is yan, 2023. Tama na gano'n na 2023 lang ang ilagay nyo. Dahil yan dyan kayo, host kayo ng 2023. Pero kung tutusin talaga, para sa akin kahit sabihin yung 2023 ang inilagay dyan, Itbulaga, 2023, ganito. Hindi pa rin kayo ang Itbulaga. Hindi kayo ang kinikilala talagang Itbulaga. Kasi ang tunay na Itbulaga kasi is nasa TV5. Nandun ang TBJ. No, kasi 1979 Itbulaga yan. Diba? Ang tinuturing pa rin dyan, yung tunay, hindi kayo. Kaya talagang, ang resulta, magpalit kayo ng pangalan. So, goods na goods yan, best pills. Maraming magkakagusto sa'yo. Goods na yan. Maganda yan, 2023, aminado. Pero para sa akin nga, sa akin lang ang opinion ko, hindi sila pa rin ang Itbulaga. Para sa akin. TBJ pa rin ang kinikilala kong Itbulaga. Magmamahal sa'yo once na pinagpatuloy mo ang tama yung ganito ginawa ni Best Pills gawain. na ganyan. Hindi toxic. Kaya nga nung nagbasa po ako sa comment section nitong si Bes, sabi niya, nagugustuhan na daw niya si Bes kasi hindi na daw toxic. Lahat po ng noontime show, sinusuportahan na lang niya. Wala nang masamang tinapay sa page niya at sana lang po ay magtuloy-tuloy na ito. Okay? Kasi once na bumalik ulit yung pagiging tape Bulaga defender niya, di marami na naman po ang magagalit sa kanya. Kasi once na siya bumalik sa pagiging tape defender, di may kalakip agad yun na pamabatikos sa kalaban na show like E80 ng TBJ sa TV5. Yeah. Samantalang pag-usapan naman natin ang 50 million gross na kinita po ng movie ni Dabarkads Alden Richards na Pie Breakup and Romance. Kahit ako, nagulat ako sa biglang pagtaas po ng gross nila nung nakaraan kasi meron lang silang 25 million na gross. Tapos ngayong araw, biglang nag-post itong si Alden Richards at pinakita po yung gross ng pelikula po nitong nila ni Julia Montes. Abay, kalahati po agad yung tinaas. Grabe nga naman yun. Mabenta, Grabe ka, Alden at Julia Montes, Sobrang deserve nyo yan. Talagang buhay na buhay po ang takilya ngayon dahil sa movie nitong si Alden Richards and si Julia Montes, Kaya naman, yung iba, hindi po ganito yung kinita, hindi po ganito kalaki. So, grabe talaga yung hatak ng isang Alden Richards and syempre, nitong si Julia Montes, diba? Talagang nag-click yung kanilang tambalan dyan Pag ganyan ang mga nagkiklik, ibig sabihin maganda ang istorya. Diba? Magaling dyan, syempre, yung scriptwriter. No? Diba, tama ba ako mga katunay? Yung director. At syempre, yung gumanap, yung mga artista dyan. Kasi kahit nga sabihin natin na maganda yung pagkakasulat ng kwento, tapos magaling yung direktor, pero ang artista, sablay, di ba? Hindi nabibigyan ng justice. Pero alam naman natin si Alden Richards talaga napakagaling talaga gumanap ng mga role nito. No? Hindi talaga masasayang dito kay Alden. Galing to. Mapadrama, mapakomedy, magaling Iba ang laking TBJ Diba? Iba laking TBJ.
At si Julia Montes naman talaga is talagang magaling na artista, no? Yung ginawa nilang Mara Clara. Siyempre si Judy Anyon tsaka si Gladys, tapos doon siya nakilala, 'di ba? Yung binuhay uli nila yung Mara Clara, 'di ba? Silang dalawa ni Catherine Bernardo. Ang galing maging kontrabida ni ni Clara, ni Julia Montes, siyempre, at saka lumawig pa ng lumawig habang tumagal. O siyempre, asawa ni Coco Martin 'yan. No? Di Batang Quiapo. Batang Quiapo! Pelikula na ginawa nila. Nakakatuwa lang kasi isang legit Dabber Cats, Yes. ganito kalaki yung kinita. Grabe, sobrang deserve nyo yan. So, muli, congratulations, Alden Richards. Congratulations, and Alden! Woo! At sa lahat ng bumubuo po ng movie na yan. Syempre, congratulate natin kasi legit Dabber Cats yung si Alden Richards. And sana soon makita natin ito sa E80 sa TV5, na mag-guest man lang dyan sa E80, 'di ba? Tulad po ni Jimmy Santos. Sana magsama-sama ulit yung mga legit Dabber Cats. Sure na napakasaya po nito pag ito ay nangyari. And sana ipag-pray na lang natin na sana po mangyari itong munting hiling natin. At maging freelancer na lang po itong si Alden Richards, nang sa ganun, wala nang hadlang, wala nang boundary na magpipigil para po siya ay mag-guest at tumapak dyan sa E80 ng TV5. Ayun, at ating natuhayan ang video na nagmula kay Thirst TV. Ayan mga katunay, anong masasabi nyo doon sa langaw na dumapo sa ulo ni Vice? At ito nga, sinasabi na natambakan sila ng Showtime. Tapos ito nga, syempre, si Alden. Yan, good news nga kay Alden. Na sana nga, na lumitaw din si Alden sa E80 soon, di ba? Pag naging freelancer nga, ika nga Leaders TV, na hinihiling natin na minsan, lumabas Alden doon. Ayun, mga katunay, comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT, and I'm out. Peace!